mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Napakaganda na umpisahan natin ang araw sa isang pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Hayaan natin na ang salita ng Diyos sa araw na ito na mula sa Ebanghelyo ang ating maging gabay sa ating paglalakbay ngayong araw. Isa sa bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa Ebanghelyo ay ang salitang ito. Magdamag doong nanalangin. Imagine ninyo po yung salitang magdamag. Nagpuyat. Si Jesus ay umakyat sa burol at doon ay magdamag na nanalangin. Ito yung halimbawang ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Ang constant, longer, deeper relationship with God through prayer. Ang pananalangin ang hindi dapat mawala sa atin dahil ito ang nag-uugnay ng ating relasyon sa Diyos. At ito ay ipinakita ng ating Poong Jesus Nazareno na ang pananalangin ay bahagi na ng kaniyang buhay. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya na kailangang manalangin, pero ipinakikita niya sa ating lahat, sa mga unang apostol at mga alagad, kung papaano ang dapat tumatakbo sa ating buhay.
ang pakikipag-ugnay sa Diyos. Mapapansin niyo rin na bago si Jesus gumawa ng malaking desisyon o haharap sa malaking desisyon, siya po ay nananalangin. Kaya sa pagpili niya ng 12 na tinawag niyang apostol, ito ay resulta ng kaniyang malalim na panalangin at paghingi ng gabay upang ipakita sa lahat kung ano ang tama at mahusay. Tatandaan niyo rin, noong kaniyang tatanggapin ang kalooban ng Ama, siya ay matinding nagdasal sa hardin ng Getsemani upang maunawaan ng lahat na kahit nasa gitna ng paghihirap, mananalangin ng taos-puso upang matanggap kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng 2 apostol na pinili ni Jesus, kahit na sila ay nasa dulo ng listahan, si Simon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago, sa ating pagdiriwang, hindi natin pwedeng isang tabi ang pagiging Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Mula sa apostol, patungo sa kaniyang mga alagad, sa mga taong sumunod kay Jesus at unang Kristiyano, at sa dugong ibinigay ng 2 apostol na ito para sa ebanghelyo at kaligtasan, tayo ngayon ang nakikinabang. Ang ating pagka-Kristiyano ay nakaugat sa lahat ng sakripisyo at paghihirap ng mga unang apostol at alagad, mga unang Kristiyano at mga martir na nagbigay ng buhay para sa Diyos. Tayo rin ay tinatawag na maging alagad ng Diyos sa pamamagitan ng ating misyon sa buhay. Huwag tayong mapapagod manalangin. Huwag tayong mapapagod na lumuhod sa Diyos. Huwag tayong magmamadaling manalangin sapagkat binigyan na tayo ng halimbawa ni Jesus kung papaanong nanalangin magdamag upang makita at matanggap ang tunay na resulta ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Every opportunity is a wonderful opportunity. Huwag nating hayaan na ang oras para sa panalangin ay maging secondary lamang. Dapat sa ating buhay, ang pananalangin ang una at huli sa ating buhay. Pagkagising sa umaga, manalangin. Bago matulog, manalangin. Ating gagawing una at umpisa ang panalangin sa ating buhay. Sapagkat mas magandang nakikinig sa Diyos sa pananalangin kesa palagi kang nagsusumbong sa Kanya. Dahil ang tunay na Kristiyano ay nakikinig kung ano ang mensahe ng Diyos sa kaniyang buhay sa araw-araw. Huwag tayong maiinip kapag nananalangin. At bilang isang sambayanan, ang banal na misa, banal na Eucharistia, ang pinakamataas na panalangin pwede nating gawin dahil ito ang daan ng ating kaligtasang nakaugat sa kaniyang salita at sa tinapay na nagiging katawan
upang ating maging lakas sa ating paglalakbay. Sa banal na misa, huwag tayong maiinip sapagkat ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa atin sa oras na iyon. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, hayaan nating sa bawat galaw ng ating katawan, sa bawat pulso ng ating pag-iisip, maging daan ito ng pananalangin na nakikita sa ating gawa at nadarama ng ating puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal.